Next method naman ay conjugate beam method. Conjugate beam method, ito yung parang pinasimple siyang area moment method. Pinasimple siya kasi nga halos yung mga equations natin sa area moment method, magiging kamukha lang din ng equations natin for conjugate beam method. And feel ko ito rin yung pinaka boards friendly at saka in general ito na yung pinaka okay na method sa deflection. Pinaka okay na way na siya yung pinakamadaling intindihin. Pinakamadaling intindihin pero syempre wala namang madaling deflection, di ba? May rason nga kung bakit ayaw ko ng deflection. Pero sa lahat ng method, para sa akin ito yung pinakamadaling maintindihan. Pero hindi naman porket madaling maintindihan, ganun na rin siya kabilis in application. So, pag conjugate beam method, may steps lang tayo na sinusunod, di ba? Or may mga principles lang tayo na inaalala. Pag conjugate beam method kasi, kino-convert lang natin yung original beam natin into its conjugate beam or papalitan lang natin yung itsura ng general beam natin. So, tandaan mo lang pagdating sa conjugate beam method, pag meron kang pin support or roller support sa may outside, yung conjugate beam niya ay as it is. Okay, so hindi magbabago. So for example, ito yun. Meron kang pin, meron kang roller. Pag i-convert mo siya into its conjugate beam, yun pa rin yung magiging itsura niya. Walang magbabago. Tapos pag meron ka namang internal roller or internal pin, i-convert mo ngayon yun into internal hinge. Kasi di ba ang difference nila, pag meron kang internal roller or may roller ka sa gitna, meron kang reaction. Ang internal pin, saka ka lang magkakaroon ng reaction kapag magkakat ka or hatiin mo yung beams mo. At vice versa lang yun guys. So kunwari meron ka namang internal pin or internal hinge, i-convert mo lang siya into internal roller or internal pin or internal roller. So vice versa lang sila. Basta yung real beam mo or yung original beam mo ay may internal pin or internal roller, pag kukunin mo yung conjugate beam niya, magiging internal hinge. Pag meron ka namang internal hinge, i-convert mo lang siya into internal pin or internal roller. Kasi ang mahalaga lang naman dyan guys, meron siyang reaction sa y-axis. So then last, pag meron kang overhang or free end. Pag meron kang free end, i-convert mo lang siya into fixed support sa conjugate beam niya. Tapos pag meron kang fixed support, i-convert mo lang siya into free end sa may conjugate beam method niya. So ito lang tatandaan mo. Pag kukunin mo ngayon yung internal shear ng conjugate beam mo at a point, yun yung magiging slope niya sa point na yun. Tapos, pag kailangan mo namang kunin ay yung deflection at a certain point, kukunin mo lang yung internal moment sa point na yun. Okay, ganun lang siya. Pag kukunin mo yung slope sa isang point, kukunin mo yung internal shear. Pag kukunin mo yung deflection at a certain point, kukunin mo yung internal moment. Okay, so magbabago lang guys. Diba meron tayong original na beam, kunwari ito. Pag i-convert mo siya ngayon into its conjugate beam, itong moment diagram niya, yan ngayon yung magiging loading mo. So ito yung original figure mo. Yan, di ba? Pin supported siya at its end. Tapos pag conjugate beam siya, yan pa rin yung magiging itsura niya. Ang magbabago lang, mapapalitan lahat ng loading mo. So magiging ganito yung itsura niya. From yan, magiging ganito na siya. Yung moment diagram mo, siya yung nakaload ngayon sa conjugate beam mo. So yung mga dimensions, ganun pa rin, ang magbabago lang ay yung magiging loading mo. So imbes na ito yung nakaload, yung moment diagram mo ngayon ano dun sa conjugate beam method. So syempre pag kukuha ka ng internal shear at internal moment, kailangan mo ulit i-compute si reactions. Tapos babalik tayo sa statics or pagkuha ng internal shear at internal moment. Di ba? Pag a certain point, magka-cut ka lang, tapos may expose dun na pag left side, downward shear, tapos counterclockwise na moment. Same process lang din. Pag kukunin mo naman na yung right portion, baliktad lang. Meron kang clockwise na moment, tapos meron kang upward shear. Ganyan yung sign convention niya, di ba? Ganun lang yung magiging steps natin. So, solve natin itong problem na to. Same problem ulit, pero different method. So, pinapanap dito guys is yung maximum deflection, di ba? So, same process ulit. Kailangan ulit natin hanapin si location ni X from a certain point kung saan nandun yung maximum
deflection. O same process dito sa may area moment. 'Di ba? Nag-assume ulit tayo, pero ang difference nga lang, internal na yung hinahanap natin. O 'di ba sabi natin maximum deflection siya kapag 0 yung slope. Paano ba natin makukuha ang slope pag conjugate beam method? 'Di ba yung internal shear lang din. So ang gagawin lang natin, magsa-summation of forces tayo sa y, tapos i-equate natin sa 0 kasi nga dapat mag-0 yung slope natin. O, tapos ito yung magiging x or yung unknown value natin. Same process dun sa may area moment method. Pero mas mas madali siyang magets kasi nga babalik lang tayo dun sa internal forces natin. Mag-statics at mod B lang tayo, 'di ba? Magka-cut ka lang, may expose na internal forces, then either summation of forces sa y-axis or summation of moment. So ito yung magiging equation mo for internal shear. Tapos equate lang sa 0 para nga mag-0 yung slope, di ba? Pag 0 ang slope, dun ang maximum deflection. Makukuha nating x ay si 1.9495 or yung location ngayon ng maximum deflection mo from point A ay equal sa 7.9495. Dito na lang ginamit ko is 7.95 mismo. Okay, so meron tayong maximum deflection or location ng maximum deflection. Ang next na kailangan daw hanapin si deflection or yung maximum deflection. Since may location na tayo, o di mag-cut na lang tayo kung saan yung maximum deflection. And alam naman natin na 7.95 from point A siya. So pag nag-cut tayo, may expose dito na counterclockwise moment. So gagawa lang tayo ng moment equation. Imo-moment ngayon natin lahat ng forces dun sa kinuha nating portion. Ang makuha mo ngayon na internal moment dyan ay negative 2,145.250. Yung negative, kailangan mo yan para malaman kung downward or upward yung deflection mo. So pag sinamap mo yan, wag mong kakalimutan syempre C ay para makuha mo mismong value na 0.124 inches. So, ganun lang siya kadali gets guys, di ba? Statics at saka mod B lang siya. Or specifically yung internal forces lang din natin. Problema nga lang, matrabaho na yung pagkuha ng reactions dito. Kasi yung pansin nyo, usually, varying load na yung pinaka-simple niya na loading. Pero madali lang naman yan, di ba? Ano lang siya, matagal pero madali lang. Then, balik tayo dun sa kaninang example, or yung isa pa nating example rather, yung fixed support lang siya. So, ang kagandahan nito pag fixed support, alam mo kung saan yung maximum deflection. Automatic andun sa may overhang. Or cantilever beam pala, hindi lang fixed support. Pag cantilever beam, alam mo na yung max deflection ay sa may dulong point. Kaya pinapanap naman dito ay si slope at point C at saka yung deflection kay point C. O, ito pala yung exception pagdating sa cantilever beam, guys. Pag maximum deflection ng cantilever beams, hindi siya 0 dun sa endpoint. Okay, so baka mamaya ilagay nyo na 0 yung slope agad porket alam mo na maximum deflection at the overhang. Hindi ganun, okay? Nagiging 0 lang kasing slope sa may simply supported kasi nga, di ba, yung drawing natin, ganyan siya, di ba? Alam natin na sa point na to ay magiging 0 yung slope. Pero pag cantilever beam kasi, di ba, ganun yung itsura niya. So, hindi naman to 0. Okay, so meron ka makukuhang slope pag overhang or yung point ng maximum deflection sa may cantilever beam. Sa cantilever beam lang naman yun, pero ang madali nga dun, alam mo agad na sa may pinakadulong portion yung maximum deflection. Hindi nga lang 0 yung slope sa point na yun. Okay, so isolve natin to gamit yung conjugate beam method. So magbabago lang, since fixed dito, tapos overhang, magpapalit lang sila. Magiging fixed ngayon to, tapos magiging overhang lang to. Okay, so ito yung magiging figure mo. Tapos, wag nyo rin kalimutan if may changes sa moment diagram, yung sa may I, di ba, pag hindi sila magkapareho. So, i-adjust nyo na dati para maging tama yung moment diagram nyo, tapos yun pa rin yung magiging load natin. So, ito na yung magiging itsura nung conjugate beam natin. Ang maganda kasi shortcut dito pag maximum deflection ng pinapahanap, guys, di ba, need mo naman din isolve yung magiging reaction ng bagong mong conjugate beam. Need mo i-compute si moment, tapos need mo pa rin i-compute si shear, kasi nga gagamitin mo siya for equation. Although, hindi naman lagi, pero usually, yun kasi yung steps na ginagawa. So, pag pinapanap si maximum deflection, tapos cantilever beam naman siya, edi kahit yung moment na lang nung, or yung reaction nung moment mo na lang sa may fixed support. No, parang mangyari kasi dyan, wag nyo nang gawa ng equation kasi ang mangyari, mag-zero talaga yan, di ba? Kasi kung anong moment mo dito, kukontrahin lang nung reaction na yan. So, anong magiging value nito? Iisipin mo na yung cut mo ngayon dyan ay right before.
Kasi 'di ba internal. So right before, so ang magiging value niya lang din ay kung ano yung magiging moment ni fixed support. So pag nahanap mo na yung reaction ng fixed support or yung moment ni fixed support, yun na rin yung magiging max deflection mo for cantilever beams. So same process ulit, 'di ba? Pag hanapin mo ngayon si slope at C, o di magka-cut tayo dun sa may mismong point C. So, pag nag-cut tayo, mag-summation of forces na lang tayo sa y-axis, makukuha mong value ni slope ay 1,642.5 all over EI. Okay, summation of forces lang siya, di ba? Internal forces lang naman siya. Tapos, huwag mong kakalimutan yung sign conventions mo. Kasi ito yung magdidictate kung positive siya or negative. So, mako-compute mo dapat dyan na shear or slope for point C ay 0.00657 radians. Then, para naman sa deflection, o di mag-take tayo ng moment, pero yun nga, may shortcut tayo, di ba? Right before, magiging equal lang din siya kay magiging equal lang din siya kay moment reaction ni fixed support. O, kasi yung tanong naman is maximum deflection. Dito siya part, di ba? So, dito lang sa may support part ni conjugate beam natin. Tapos yung value niya dyan, magiging equal lang kay moment kasi nga magkokontrahan lang sila. So, wag mo nang isali si moment dito pagdating sa equation kasi magiging 0 yan. Kasi dapat maging magkontrahan lang sila ng sign convention. So, ano reaction mo kay moment, yun na rin yung magiging max deflection mo for cantilever beam. So, yun na si 8,085. Divide mo lang ng EI, lalabas si 32.34. O, short ano lang tong conjugate beam method, guys, kasi ano lang siya. Yung concept lang naman ang need nyong alamin, di ba? Dapat, alam mo lang to. Tapos, alam mo rin mag-moment diagram. So, pag alam mo mag-moment diagram, yun ngayon yung ilo-load mo dun sa conjugate beam mo. Tapos, kukunin mo na lang yung internal shear para sa slope at that point or internal moment para dun sa mismong deflection. So, siya yung pinakamadaling i-gets kasi nga, parang babalik ka lang sa statics at saka mod B. O, tapos ito pala, guys, try nyo i-solve, di ba? Malay nyo ito yung lumabas sa seat work, tapos babaguhin ko lang yung values. So, malay nyo lang naman, di ba? Malay nyo. Tapos try nyo rin i-resolve yung mga past examples natin kasi malay nyo, yun din yung lalabas sa seat work na papalitan ko lang yung values. Kaya na bahala kung anong method, basta dyan sa tatlo muna. Meron pa tayong virtual work, pero yung tatlo na lang muna. Yung conjugate, area moment, at saka double integration. Kaya na bahala kung anong method yung gagamitin nyo later on for the seat work.